Uy! Alam mo ba na ang Burj Khalifa ay hindi nakatayo sa matigas na bato? Nakatayo ito sa isang pundasyon na muntik ng lumubog sa disyerto. Ang pinakamataas na gusali sa mundo ay itinayo sa lupa na hindi kayang suportahan ang sarili nitong bigat. Bago ito naging simbolo ng pandaigdigang karangyaan, bago ito naging pinakamataas na gusali na itinayo, ito ay isang mapanganib na 500,000 toneladang sugal. Kaya bago ang salamin, bago ang bakal, bago pa man ang taas, kailangang lutasin ng mga inhinyero ang pinakamapanganib na tanong. Maari bang umupo ang kalahating milyong tonelada sa lupa na gustong lumubog? Uy, karamihan sa mga skyscraper ay nakaangkla sa matigas na bato, solid, hindi gumagalaw na granite. Ngunit, sa ilalim ng Burj Khalifa, buhangin lang, sirang siltstone at isang tahimik na katagong panganib. Ngayon, susuriin natin ang pagtatayo ng higanting gusaling ito. Lalampasan natin ang salamin at ibubunyag ang mga sikreto na hindi nila sinabi. At titingnan natin ang mga engineering marvels na pumigil sa pinakamataas na gusali sa mundo na lumubog sa putik. Manatili sa amin sa hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito. Makinig, mahina ang lupa ng Dubai. Ito ay isang uri ng biskwit na limestone na bumibigay sa ilalim ng pressure at mas parang siksik na buhangin kaysa bato. Ang isang tradisyonal na pundasyon ay maaring naging sakuna. Kung gumawa sila ng tradisyonal na pundasyon, ang Burj Khalifa ay hindi lang upo, kundi lulubog. Ang solusyon ay hindi lang ang paghuhukay ng malalim. Ito ay ang pagbabago ng paraan ng pagsuporta sa bigat. Ang sikreto, lateral friction. Ang mga inhinyero ay nag-drill ng 100 at 72 malalaking tambak sa lupa. Bawat isa ay halos 1 metro at kalahati ang lapad at halos 50 metro ang lalim. Ngunit, ang mga tambak na ito ay hindi idinisenyo upang umupo sa solidong bato. Sa halip, umaasa sila sa lateral friction, ang resistensya sa pagitan ng konkreto at lupa. Ang lupa mismo ang humahawak sa mga tambak na lumilikha ng 500,000 toneladang pagkakaisa sa pagitan ng istrukturang gawa ng tao at ng nagbabagong lupa ng disyerto. Ngunit may nakatagong kaaway, ang tubig sa ilalim ng lupa. Ang mga corrosive sulfates at chlorides ay handang sirain ang bakal mula sa loob palabas. Nakahanap ba ang mga inhinyero ng perpekto, pangmatagalang solusyon? Isang sikreto na bihira lang pag-usapan, ginawa ng mga inhinyero ang buong pundasyon na isang higanteng baterya. Ang isang low voltage current na tinatawag na cathodic protection ay nagtataboy ng mga kemikal na nagpapanatili sa bakal na buhay sa isang nakakalason na libingan. Ang isang cathodic protection system ay nagpapadaan ng mababang kuryente sa pamagitan ng bakal na reinforcement na nagtataboy sa corrosion bago pa man ito magsimula. Ang kuryenteng ito ay patuloy, hindi nakikita, na dumadaloy na nagpoprotekta sa tore araw at gabi. Kung wala ito, ang buhay ng gusali ay susukatin sa ilang dekada, hindi sa mga siglo. Matapos malutas ang problema sa lupa, ang susunod na banta ay nagmula sa itaas, hindi sa ibaba. Sa 828 metro, ang hangin ay hindi lang nagtutulak. Ito ay umiikot, umuugoy, at naghahanap ng ritmo. At kapag nakahanap ng ritmo ang hangin, lumilikha ito ng vortex shedding, isang phenomenon na maaring magwasak ng isang skyscraper nang hindi hinahawakan. Ang sagot ay geometry. Ang punong inhinyero na si Bill Baker ay hindi nakipaglaban sa hangin. Ang Burj ay hindi humahamon sa hangin. Pinapawi nito ang epekto. Ang Burj Khalifa ay itinayo sa paligid ng isang reinforced core. Talagang nilito ni Bill Baker ang hangin. Gumamit sila ng Y-shaped floor plan at spiraling setbacks. Nagbabago ang hugis ng gusali sa bawat antas. Hindi kailanman nakakakuha ng ritmo ang hangin. Nawawala ito sa isang patayong maze ng mga setback. Isang Y-shaped structural system kung saan 3 pakpak ang lumalabas mula sa central na haligi. Bawat pakpak ay nagpapatatag sa isa't isa. Bawat isa ay lumalaban sa pag-ikot. Sama-sama, bumubuo sila ng isang matibay na istruktura na halos imposibleng paikutin. Habang tumataas ang tore, ito ay paatras na paikot-ikot. Nagbabago ang hugis sa bawat antas. Hindi kailanman nakakakuha ng parehong profile ang hangin ng 2 beses. Hindi ito kayang ayusin. Hindi ito kayang isynchronize. Nalilito ito. Tapos dumating ang logistic ng impossible pour. Sa matinding init ng Dubai, ang konkreto ay maaring tumigas sa loob ng ilang minuto. Kung tumigas ito sa loob ng mga bomba, doon na matatapos ang proyekto. Upang maiwasan ito, ang mga inhinyero ay gumawa ng custom na high-performance concrete mix at halos buong gabi itong ibinuhos. Ang halo ay pinalamig ng yelo na nagpabagal sa hydration upang maabot nito ang imposibleng taas.
Kung tumigas ang halo sa loob ng mga bomba, hihinto ang proyekto. Uy, alam mo ba na 12,000 manggagawa mula sa 100 bansa ang nagtrabaho na parang makina ng militar? Upang maabot ang record-breaking na taas na 606 na metro, ang konkreto eksklusibong ibinumba sa gabi. Pinalamig ng malaking dami ng yelo upang maantala ang pagtigas. Bakal mula sa Asya, mga bomba mula sa Europa, at kadalubhasaan sa engineering mula sa buong mundo. Walang dumating ng maaga. Walang dumating ng huli. Sa taas na ito, ang pagkahuli ay nangangahulugan ng milyon-milyong pagkalugi, hindi lang oras. Uy, ang orihinal na pahintulot para sa pagtatayo ng Burj Khalifa ay para lamang sa 560 metro. Ngunit, nang ipakita ng friction audit na kayang suportahan ng pundasyon ng higit pa, ginawa ng koponan ang pinakamalaking panganib. Ang pagtaas ng 200 metrong bakal na spire mula sa gitna ng tore upang makuha ang record. Ngunit ang huling 200 metrong bakal na spire ay hindi itinayo sa itaas. Hindi ito posible. Sa taas na iyon, imposibleng gumana ang crane dahil sa hangin. Imposibleng gumana ang crane sa taas na iyon dahil sa hangin. Sa halip, ang spire ay itinayo sa isang mas mababang antas sa loob ng gusali at pagkatapos ay iniangat gamit ang hydraulic jacks sa loob ng ilang buwan. Sa esensya, itinulak ito palabas mula sa tuktok ng gusali na parang teleskopyo. Ngayon, ang pangunahing tanong ay, ligtas ba ito? Sa likod ng karangyaan, 700 digital na nerve ang nagpapadala ng data sa control room sa buong orasan. Sinusubaybayan nila ang differential settlement. Kung ang isang pakpak ng yi na hugis ay lumubog ng ilang milimetro ng higit pa kaysa sa iba, magsisimulang lumihis ang tore. Ang Burj Khalifa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang patuloy na negosasyon sa kalikasan. Ito ay humihinga at gumagalaw. Pinamamahalaan nito ang presyon ng hangin, thermal expansion, concrete creep at wind fatigue araw-araw bawat segundo. Ang nakikita natin ngayon, salamin, bakal, karangyaan, ay balat lang. Ang tunay na Burj Khalifa ay isang hindi nakikitang sistemang industrial sa ilalim nito. Isang obra maestra ng pagpipigil, disiplina at kalkuladong panganib. Hindi nito hinahamon ang mga batas ng pisika. Sinusunod nito ang mga ito ng perpekto at yun ang dahilan kung bakit ito nakatayo sa ibabaw ng mundo. Ang konkreto ay nababanat. Sa ilalim ng 500,000 toneladang bigat ng Burj, ang mga haligi ay talagang lumiit. Tinansya ng mga inhinyero ang shortening creep o elastic deformation bago pa man ikabit ang isang glass panel. Ginawa nila ang bawat palapag na medyo mas mataas, isang sinadya na kurbada, upang kapag ang mga itaas na palapag ay nagbigay ng bigat, ang mga mas mababang antas ay magko-compress sa tamang disenyo ng elevasyon. Pagdating sa tuktok, ang tore ay tumigas sa pagiging perpekto. Ang mga milimetro na pinlano, hindi mga pagkakamali. Chimney effect. Uy, alam mo ba na dahil sa taas ng Burj Khalifa, mayroong malaking pagkakaiba sa presyon at temperatura sa pagitan ng ground floor at top floor. Ang hangin ay napakabilis na pumapasok sa gusali na lumilikha ng isang lokal na bagyo sa mga lift shaft, na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pinto at pagiging mahirap sa pagpapatakbo ng mga elevator. Kinailangan ng mga inhinyero na magdisenyo ng mga espesyal na airlock, chamber at pressure-sealed na pinto upang hindi masyadong makapasok ang hangin sa gusali. Uy, alam mo ba, sa Burj Khalifa, ang paghinga na ito ay pinamamahalaan ng 57 elevator, isang vertical transport network na walang katulad sa mundo. Hindi lang ito mga elevator, ito ay mga high-speed shuttle. Sa bilis na 10 metro bawat segundo, dumadaan sila sa core ng tour na umaabot sa observation deck sa loob ng wala pang 60 segundo. Ngunit sa taas na ito, ang bilis ay ang madaling bahagi. Ang tunay na hamon ay ang pisika. Walang isang elevator ang dumadaan sa lahat ng palapag. Upang i-maximize ang espasyo, ang mga inhinyero ay nagdisenyo ng 3 sky lobby. Sumasakay ka sa isang double-deck express shuttle upang makarating sa isang sentro. Pagkatapos ay lumipat sa isang lokal na linya. Ito ay isang metro system na kasing laki ng lungsod na pinaikot ng 90 degree. Sa 5 taon ng operasyon, ang mga elevator na ito ay nakapaglakbay na ng distansya mula sa Earth hanggang sa buwan. Isang patuloy at walang pagod na paglalakbay sa loob ng imposibleng haliging iyon. Uy, alam mo ba, ang Burj Khalifa ay gumagawa ng sarili nitong tubig. Dahil sa matinding halumigmig sa Dubai at sa napakalaking kapasidad ng pagpapalamig ng mga aircon system ng gusali, napakaraming condensation ang nangyayari.
Nagdisenyo ang mga inhinyero ng isang hiwalay na sistema ng koleksyon na kumukuha ng pawis na ito ng gusali. Gumagawa ito ng humigit kumulang 15 milyong galon ng tubig bawat taon, sapat upang punan ang 20 Olympic-sized na swimming pool na ginagamit upang diligan ang nakapalibot na landscape. Uy, alam mo ba, ang Burj Khalifa ay higit pa sa isang landmark. Ito ay isang 500,000 toneladang hamon sa pisika na pinananatili lamang ng friksyon ng buhangin na gustong lunukin ito. Mula sa mga ugat ng pinalamig na konkreto sa core nito hanggang sa 700 digital na ugat na sumusubaybay sa bawat galaw nito, ang gusaling ito ay isang buhay na patunay ng katapangan ng tao. Ngunit habang lumalakas ang hangin ng disyerto at patuloy ang tahimik na pag-atake ng maalat na tubig sa ilalim ng lupa, napipilitan tayong magtanong ng isang huling tanong. Nakarating na ba tayo sa punto kung saan hindi na kayang tiisin ng mundo? O mayroon bang taas na hindi natin dapat nilampasan? Sabihin sa amin sa seksyon ng komento, ano sa tingin mo? Gaya ng dati, salamat sa panonood at mangyaring mag-subscribe para sa mas maraming kamanghamanghang bagay. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring ibahagi at i-like.